Magsitayo po tayong lahat. Buksan natin mga Biblia sa sulat ni Pablo sa mga iglesia ng Filipos. Pagbasa ay mula sa Kabanata 2, talata 5 hanggang 11. Philippians chapter 2, verses 5 to 11. So as you can see in the handouts that I printed out, it's 8 to 11. But I think it will be better to include verses 5 to verse 11 to see the whole context. Philippians chapter 2 verses 5 down to verse 11. Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, who, though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men, and being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Therefore God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name, so that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Let's go to the Lord in prayer. Salamat po Panginoon sa umagang ito, sa biyaya ng araw, sa kami po ay makapagsamba, at dalangin ko ang iyong banal na Espiritu ang magturo sa amin, magbigay sa amin ng kaliwanagan, at ganoon din kaaliwan mula sa iyong salita, mga pagtatama kung mayroon man, patungkol po sa mga talatang amin pong nabasa. Pinabalik namin po pa salamat sa tanging pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Kakapuna po tayo. Ito ay sulat ni Paul to encourage the believers in Philippi to agree on the same mind. So it's a call of unity by means of possessing the same mind, and the mind to which Apostle Paul was referring to is the mind of Christ. And you can see that in verse 5, as you will read again, have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus. So, the mind of the Lord Jesus Christ is the mind that we must possess as a united church of Christ. At yung humility ng ating Panginoong Kristo, ang pinatutungkulan ng buong mga talata dyan na pundasyon. Pag sinabi natin pundasyon ay pinagkakapitan. Foundation is where the whole structure is holding on to. So that's the foundation. And humility of Christ is the foundation of the believers service in the kingdom. Ba't ka naglilingkod bilang isang manggagawa? Mayroon kang pinagkakapitan, at yun ay ang pagiging mababa ng Panginoong Kristo. At yung pagkamababa ng Panginoong Kristo, nagmumula doon sa katotohanan ng kanyang pagkabuhay na mag-uli, o yung kanyang reign. At may kita natin na yan yung motivation na sinasabi ni Apostle Paul, to which Christians should be founded with. At nagbigay si Paul ng two foundations na rooted. Paul gives two foundations rooted in the resurrection of Christ. Semper raticada, reviewed the proposition of our brother for the name of the church, and that is a very good output. So, Paul gives two foundations rooted in the resurrection of Christ. Una, yung joy in Christian service, having the mind of Christ. So, you can see joy by having the mind of Christ. Ngayon ang nanaisin natin, paano ko tataglayin yung isip ni Jesucristo para maging masaya. Ang ikalawang foundation na sinabi dyan ay joy of Christ reign over all. Yung saya na bunga ng katotohanang naghahari si Kristo sa lahat. In amillennialism, there is the present kingdom and there is the not yet kingdom. Si Christ ay nagre-reign na ngayon. Ang problema, hindi lahat ng tao pasakop sa kanyang paghahari. Na kaya nga may mga unbeliever pa rin.
Pero there is this hope that every knee should bow. Yun yung sabi sa talata. Every knee should bow and confess with their tongue. Kaya kahit yung mga unbeliever, magiging believer. Dahil makikita at masasaksiyan nila ang Panginoon sa Kristo. But their being believers do not mean that they will be saved. Kasi tandaan natin, as long as Christ is not yet returning, ay mayroong pang pagkakataong maligtas ang tao. Pero pag wala na, pag bumalik ng ating Panginoong sa Kristo, kahit pa ikaw ay maniwala na sa Kanya, ay wala ka ng pag-asa. Dalawang pinaghuhugutang saya ng isang Kristiyano sa paglilingkod, yung pagtataglay niya ng kaisipan ni Kristo at ang pagkaunawa na si Kristo ay nagahari. Ba't sumulat si Pablo ng ganito? May problema. Ang problema ay may dalawang babae na hindi magkasundo sa loob ng iglesia. Tignan natin yung premise dyan. Ang pagkabuhay na maguli ng Panginoong Kristo, ang greatest, I believe I have edited that out. The resurrection of Christ is the foundational motivation for Christian joy in kingdom service. Kaya nga sumulat si Paul niyan dahil may dalawang babaeng nagdi-disagree. Itong dalawang babaeng ito, useful sila. Ibig sabihin, sila ay talagang gamit sa iglesia. Babae sila sa loob ng iglesia na gamit ng Panginoon. Kaya lang, di sila magkasundo. Meron mga babae sa iglesia, di na nga gamit, di pa magkakasundo. Mas mabuti na lang, at wala nang ganyan sa atin. No? Wala na. Kasi wala na. Now, yung believers in Philippi have two women disagreeing the kingdom ministry at ang naging diagnosis ni Apostle Paul, bakit nagkakaroon ng ganitong hindi pagkakasunduan at ilalawakan ko na hindi lang sa babae kundi sa lalaki. Gaganda lang sa babae, bibig lang. Minsan ng lalaki, violente, di ba? May naaabot. Nakita niyo yung mga nangyari sa mga parliament ng ibang bansa. Nandiyan yung batuan ng sapatos, sapakan, pag ang lalaki ay nawala yung temper niya, ganyan nangyari. Buti ang babae, ganun lang. Kaya lang, sometimes, yung dila ang mas nakakapag-destroy kaysa dun sa violence. Dahil malaki ang impact niyan sa church. So, ang naging diagnosis ni Apostle Paul kung bakit nangyayari ito ay yung pagbaba ng kasiyahan sa loob ng iglesia dahil sa hindi pagtataglay ng isip ni Hesukristo. Yun yung goal. Yung isip ni Hesukristo at ang halimbawa ng kanyang pagkamababa. Kaya ang sinagot ni Apostol Pablo na solusyon upang manumbalik ang saya ng mga tao sa loob ng iglesia at ang kinindin natin na sagot kung sakaling ikaw ay nagkakaroon ng mga kaisipang tila medyo boring na ako, tila medyo nakakalungkot na, nararamdaman ko na ang pagiging matamlay ko bilang isang Kristiyano. Itong parehong sagot na ibibigay natin ayon sa mga talata, ang katotohanan ng pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Kristo at ang mga biyayang kinapapalooban niyan. Ang resurrection, at yung resurrection na nagtalaga kay Kristo bilang Panginoon ng lahat. Bilang Panginoon ng lahat. Kunin natin ang mensahe dyan sa umagang ito. The resurrection of Christ is the foundation of Christian joy in service for the risen King. Ang pagkabuhay na maguli ni Kristo, ang patibayan ng Kristiyanong kasiyahan sa kanyang paglilingkod sa bumangong hari. Yung hari natin, bumangong hari. Hindi yung hari na hinihintay mag-expire at mapapalitan siya. Ang ating hari ay bumangon at wala nang papalit sa kanya. At sa katotohanan wala nang papalit sa kanya ay lahat ng ating pagsusumikap, hindi lang basta maaabutan niya, kundi magagantimpalaan niya. Kunin natin yung dalawang punto. Pinag-uusapan natin yung kaisipan ni Kristo at yung blessing ng kanyang resurrection. Ang unang punto natin dyan, ano yung mind niya?
Yung mind ng ating Panginoong Kristo ay paglilingkod para sa mga tao. The mind of Christ is service for His people. We're not going to discuss here God's decree as what we mean by God's mind. We are referring to Christ's mind in His earthly ministry. Anong kaisipan ang tumatakbo sa pag-iisip ng ating Panginoong Kristo sa 3 taon na siya ay nagministeryo sa mundong ito? The mind of Christ is service for His people. Tandaan natin, si Kristo sa kanyang earthly ministry, hindi siya interesado sa glory. Wala tayong makita sa kanya na concern siya sa pagkamaluwalhati niya. Si Kristo ay maluwalhati. Bago siya ipinanganak ni Birheng Maria, nasa kanyang palulahatian, gaya ng kanyang ama. Kaya nga hiningi niya yan na ibalik sa John 17. Pagkatapos ng kanyang earthly ministry. But Christ was not concerned in His own glory in His earthly ministry. E na may maraming mga pastor. Tinan mo yung maraming mga preacher. Tinan mo yung maraming mga nag-aangkin na sila ay eksperto sa Biblia. Gustong laging ang pangalan nila yung nakikita. Pero ang ating Panginoong Kristo, hindi siya interesado sa mga bagay na yan, interesado siya sa pagsunod. At yung pagsunod, nadadalhin siya sa kanyang kamatayan. Mas interesado siya sa pagkamatay kaysa makilala bilang glorious. Death para sa kaligtasan ng kanyang mga tao. Yan ang sinasabi ng verse 6 to 7. Bagamat siya ay Diyos, yan ang ibig sabihin niyan. Though He was in the form of God, ibig sabihin nun, bagamat siya ay Diyos, ngunit hindi niya ipinantay ang sarili niya sa Diyos. Nung siya ay nagkatawang tao. Hindi niya pinantay ang sarili niya sa Diyos, bagay na maaring hindi natin maunawaan, ngunit He emptied Himself. Now, the theological term for that is the concealment of His divine nature. Kaya pag pinag-uusapan natin ng theology, si Christ ay Christ pa rin. Diyos pa rin siya. Nagdagdag lang siya ng nature, naging tao. Hindi Diyos na naging tao. Kasi pag sinabi mong ganon, nawala yung pagka-Diyos niya. Diyos na nagkatawang tao. Kaya Diyos at tao ang ating Panginoong Kristo. Remember, if you don't believe that, you're heretic. That's hypostatic union. It's being dealt in the Chalcedon. Kaya noong panahon na yon, dalawang klase ng Kristiyano. Arian or Chalcedonian. Hindi Baptist ka ba? Methodist ka ba? Walang ganun dati. It's either you are an Arian or Chalcedonian. Yung panahon yan ng patristic era. Now, ang makikita natin dyan, kung ganyan ang ating Panginoong Kristo, nagpakita siya ng isang karakter na unique sa Kanya. Alin yon? Serving sovereign. Meron ba yan? Naglilingkod na soberano. Pag ang sovereign, nakaupo ka lang sa trono. Utos ka lang ng utos. May ganyan. Hari sa loob ng iglesia. Utos ng utos. Siya hindi mo makitang gumawa. Di ba? Buti na lang, congregationalist tayo. Hindi tayo ganon. Dito, hindi naman tayo bastos na, Pastor, maglinis ka nga. Hindi naman ganon. May reverence tayo, pero we can see that yung ginagawa ng isa ay magagawa din ng bawat isa. Pwedeng hindi ganon. Ang ating Panginoong Kristo ay ganyan. He is a sovereign, a serving sovereign. Remember na minsan siyang nagising ng mas maaga sa kanyang mga disipulo at siya pang naghanda ng kanilang almusalin. So that's the kind of sovereign that you have. Hindi soberano nakaupo lang sa trono, kundi soberano, ngunit naglilingkod para sa iyo. And remember that the intercessory work of Christ is still continuing. May ginagawa pa rin si Kristo sa atin. Kahit siya ay soberano, pinanatili niya ang kanyang level ng paglilingkod. Kaya ang sovereignty at service, hindi magkalaban sa persona ni Jesucristo, kundi nagawa niyang pagsamahin. Sa konteksto natin, walang ganyan. If you're a sovereign, you are supreme, hindi ka kikilos. At kapag ikaw naman ay servant, aliping sa gilid, aliping namamahay,
Yun lang ang gagawin mo talaga. Pero ang ating Panginoong Jesucristo, napag-isa niya yan. Ano ang importansya niyan? Doctrinal importance. Yung humiliation ni Christ, again, the word humiliation now means being embarrassed, di ba? Pero ang ibig sabihin ng humiliation talaga, yung root word na humility, yung kanyang pagkamababa. Okay? Pag binabanggit natin yung humiliation sa theology, gano'n na, hindi, pagiging na-embarrass si Christ. No? Yung humiliation ni Christ ay yung kanyang voluntaryong pag-angkin ng makataong paglilingkod. Hindi naman niya kailangan gawin, ginawa niya. Nagboluntaryo siya para doon. Voluntaryong pag-angkin ng makataong paglilingkod upang tugunan ang tipan ng gawa para sa tipan ng biyaya. Medyo technical yung term, no? Meron tayong tinatawag na covenant of works at covenant of grace. Yung covenant of works, may hinihingi ang Diyos na dapat gawin ng tao para manatili siya sa magandang relasyon niya sa Diyos. Ang problem, nag-fail si Adam doon. So dahil nag-fail si Adam doon, lahat ng magiging anak ni Adam mag-fail din. Kasi lahat tayo ay namana natin yung kanyang original sin. Didn't we? So nung namana natin yon, malamang hindi para sa atin ang covenant of works. Hindi kaya nang sinasabi ng 1689 federalism na ang covenant of works ng Old Testament ay para sa mga atin. That's not true. Abrahamic, Mosaic, Noahic, Davidic are all covenants of grace. Iwanan natin yan. Basta pinag-uusapan yan. Pero ang ibig kong sabihin is that yung works na nag-fail si Adam, Christ did. Christ took that responsibility. He obeyed it. He fulfilled it. The thing that God has demanded you to do, Christ did. Yan ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo para ang biyaya mapasayo. So we are saved by grace. Because of Christ. Lahat ng ito, ginawa ni Kristo para sa paglilingkod sa atin. Ang dalawang pinaglilingkuran ni Kristo. Ang kanyang ama at ikaw. At tayo ay sumusunod kay Kristo. Dalawang pinaglilingkuran natin, si Christ at ang body niya. Kristo bilang divine curious at ang iglesia bilang Corpus Christi, ang katawan niya. Kaya, yun. At hindi niya pinakita ang kanyang sarili na sobre nung siya'y nasa mundo dahil ang kanyang service ay magbigay ng buhay at mag-build ng church. Mag-build ng church. Ang punto, ang ating paglilingkod sa kaharian ay para sa kabutihan ng kaharian ng Diyos na sa panahon ngayon ay iglesia. Buuin ang kingdom of God or the community of the believers for worship. Ano ngayon ang ibig kong sabihin? Ang ibig sabihin ng kaisipan ni Kristo, kaisipan na tumatakbo para sa ikabibuild up ng iglesia. That's the mind of Christ. So kapag ang isang minister hindi ganyan, gumagawa ng kanyang kaharian. Sabi ko nga, pati ministry pinangalan sa pangalan niya. Diba? Hindi na ako magtataka. Darating yung panahon ng mga pangalan ng church, pangalan ng pastor. Napaka-pangit naman nun. Kunyari, pinuto ko, Vitos, Fellowship, Vitos, Baptist Church. Sige mo, nakapangalan na sa tao. Hindi na malayong mangyari yon. Tandaan nyo, mayroong isang sikat sa reform nung dati, si Rabbi Zacarias. Anyway, ang ginawa niya ay public. So, public ko rin siyang babanggitin. Diba? Hindi niya na-solve yung problem niya kung kailan siya namatay. Tsaka na-expose yung mga ginawa niya na pang-molest siya sa mga babae. Bakit? Yung samahan naman ni Rabbi Zacarias, din naman yung church. Yung pinag-aaralan nating means of grace.
Sa church lang yun. Pag ang sinasamahan mong samahan, hindi church, wala kang means doon. Walang blessing doon. At talagang malaki ang chance ang mag-fall yun. Tignan mo, sira kagad sila. Bakit? Yung leader na napasok sa kontrobersya. Ang masama, hindi niya na madepende yung sarili niya dahil patay na siya. So see, kapag hindi umiiral yung mind ni Christ for the building up of the church, hindi tatatag ang isang iglesia. Yun po ang ibig sabihin ng pinag-uusapan natin because possessing the mind of Christ is kingdom concern. Ang concern mo, hindi pang sarili, kundi pang iglesia. Meron ba ditong nagnanais, maglingkod sa Diyos sa anumang mga position na available sa church? Prerequisite yan. Meron ka bang mind of Christ? That your goal is to build up the church, not to build up an empire for yourself. Because that is not the mind of Christ. It's for the community of God, for the glory of God. Kaya this is the imperative. The goal of Christians is to call people to center their worship for the King. Kaya, alam mo, ang church ay genuine if the church concern is always God be glorified. From the beginning until the end of the service, our aim is God to be glorified. And the church to be built up, strengthened, established in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. The motivation is because Christ has resurrected. Hindi yan imposible dahil si Kristo ay nabuhay at hanggang ngayon gumagawa para sa kanyang iglesia. Anong pinangako ng Panginoon sa Matthew 18? Pag may 2 o 3 nagtipon sa pangalan niya, siya mismo ang nasa gitna. Diba? Presensya niya nasa pagtitipon. Wala dun sa tinapay at alak. Yun yung tinry ni Luther, ibahin yung transubstantiation, kaya lang ang formulation niya, mali pa rin. Ang sa transub kasi, literal na nagiging katawan ni Kristo yung ostya. Pag tinaas na yun ng paret, nagkalembang na yung sakristan, nagiging totoong tinapay na yun. Sige, search nyo. Tanungin nyo, magtanong kayo sa katikista, huwag yung kung sino-sino lang na nag-aangking marunong. Magtanong kayo sa katikista, yung nag-seminaryo, kasi sila yung may aral eh. Totoo yun, na nagiging literal na katawan ni Kristo yun. Ganun ang kanilang pagpapahalaga. Kay Martin Luther, hindi daw totoo yun. Ang nangyayari lang daw, nagiging present yung presensya ni Christ sa tinapay. Hindi parang ganun din yun. Kaya, alam mo, nabanggit kayo ni Pastor, parang parehas lang yun. Ako, ang conclusion ko, parehas pa rin yun. Ang totoo, yung mismong pag-o-observe natin ng Lord's Supper, nandoon yung presensya, wala sa elemento. Nandoon sa mga taong nasa hapag ng iglesia. Kaya, yan yung goal natin. Mag-glorify ang God. Alam mo, gino-glorify na natin sa sacrament. Gino-glorify na natin sa pag-awit. Gino-glorify na natin sa ating fellowship. Gino-glorify natin sa ating mga testimonies and thanksgiving. Gino-glorify natin sa preaching. Ano ngayon ang tawag sa church ito? True church. Bakit? Dahil wala naman tayong prophet. Lahat sa Diyos. At inahayaan natin ang Diyos ang magpala sa atin. Hindi tayong lumilikha niyan para sa ating mga sarili. Sa mga bata, kagaya nila Tep-Tep at kung sino man ang mga ano. Darating yung time, mamamatay na kami. Mamamatay na yung mga kuya. Dapat buhay pa rin yung ganong prinsipyo. Huwag natin basta-basta isuko ang pulpit sa kung sino-sino lang. Number 2, the kingship of Christ as the risen Lord extends to all. Anong ibig sabihin niyan? From verse 9 to 11, God exalted Him and gave Him name that is above every name. Maraming tumatawag kay Jesus na Lord,
Kasi ang isip nila, Diyos kasi siya. Kaya siya dapat tawagin Lord. Pero alam niyo ang mystery ng Bible, iba. We call Him Lord because of what He did. Not because He is God. Magkaiba yun. Yung title na Lord kay Jesus, binigay ng Ama niya yon dahil sa nagawa niya. Alin yon? Yung ginawa niya sa krus. Na na-conquer niya ang pinaka-impossible to conquer. Alin yon? Death. Marami nagsasabi si Satanas daw ang pinakamatinding kalaban ng Diyos. Ang pinakamatinding kalaban ay kamatayan. Kasi dyan papunta lahat ng nilikha. Pag namatay ka na, wala na, end na para sa'yo. Pero ang ginawa ni Kristo, dinaig niya ang kamatayan. Sa paanong paraan? Nabuhay siya mula doon. We are not interested in the argument na may argument na nung si Jesus daw ay humimlay na coma lang daw. Merong ganyang view. Si Christ ay na-comatose. At muling nabuhay. Muli siyang gumalaw, nagising nung 3 days. Hindi ganun yon. Malinaw ang sinabi ng Scripture, patay. Talagang totoo that the second person of the Trinity is dead nung time na yon. Yan ba ang definition ng death? And naghiwalay yung katawan at espiritu. Yun yung nangyari kay Kristo. Naiwan yung kanyang katawan, absent doon yung kanyang spirit at soul. Mamalito kaya, si Kristo lang ang trichotomy. Tayo lahat dichotomy. Dahil si Kristo, nasa kanya yung pagka-Diyos niya, yung spirit niya bilang si Christ, yung katawan niya, at yung kaluluwa niya bilang tao. Siya lang meron nun. Tayo wala nun. Dahil tayo ay body and soul lang. So, going back here, makikita natin na binigyan siya ng title na Lord. At sinabi, every tongue will confess His sovereign rule. Lahat ay luluhod sa kanyang harapan. Tandaan natin, ngayon, si Kristo hindi pa kinikilala ng lahat ng tao. That's observable. Alam niyo yan. Saan man kayo gumagalaw from Monday to Saturday, not everybody confessed Christ as Lord. Not even everybody believe He exists. Pero, tatandaan natin, ang resurrection ni Christ ay enough proof. Enough proof for you to believe that He is Lord. Tandaan nyo, ang rule dati ng mga tribo-tribo, pag sinugod ng isang tribo ang isang tribo at natalo niya yung hari nun, siya na yung hari nun. Kung sa ngayon ang kamatayan ng naghahari sa tao, ang lahat ay natatakot sa moment ng death at nakita natin si Kristo ay nabuhay mula doon. Si Kristo na ang Panginoon mo. Kaya hindi ka natakot sa kamatayan. Tama ba? Pag may nakita kang mas magaling ni dinaig yun, ang natural na responde mo ay kumapit doon sa mas malakas. Yung nature natin tao na siksip, gawin natin sa Panginoong Hesukristo. Yun yung tamang aplikasyon nun. Itong dalawang babaeng nagtatalo, magpalakasan na lamang para purihin ang Panginoong Hesukristo. Maganda po na kapag naririnig mo ang mga ladies na nag-uusap sa church, pinag-uusapan nila yung tungkol sa preaching. Di ba? O yung mga lalaki din, pag naririnig mo nagkwekwentuhan, pinagkwekwentuhan nila sila Apostle Paul, sila ano. Hindi yung mga kung ano, no? Na boxing. May puwang doon, pero hindi sa loob ng corporate worship. Ano yung call ko? Lagi nating nasayan that every year, may camp. Kasi dahil natin magagawa lahat ng gusto natin outside of spirituality. No? Now, ito ang importansya bilang nag-aangking doktrina. Ang kanyang resurrection, nagbigay sa kanya ng highest title
sovereign King of all. Now, ang pinag-aakala ng iba, ang kaharian ni Kristo, iglesia. Mali. Ang iglesia ay bahagi ng kaharian niya, pero hindi iglesia ang kaharian niya. Ang kaharian niya, lahat. Heaven and earth. Pero ngayon, nagtitiis si Kristo na hindi siya kinikilala ng lahat. Kung tutusin, siya'y hari. Pwede niyang ipapatay lahat ng ayaw maniwala sa Kanya. Bakit hindi niya ginagawa? Dahil sa Kanyang biyaya na lumapit sa Kanya ang mga hindi nananampalataya upang magbalik loob at manampalataya. Di ba? Napakagandang doktrina nun. Ibig sabihin, mas lalo tayong dapat magsipag sa pag-iebanghelyo. Bakit? Si Kristo ay nagpapahinuro. Ang punto, hindi dahil sa ang isang tao, wala pa na tayo sa punto pa, doon pa tayo sa pagkakaiba. Na sa humiliation, nung siya ay nasa mundong ito, di ba kinilala niya yung mga earthly authorities? Nung tinanong siya ng mga Pariseo, dapat ba kami magbayad ng buwis? Hindi sinabi ni Christ, ako yung hari, kaya sa akin kayo magbayad. Then sabi niya, ibigay kay Cesar ang para kay Cesar. Ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. Nung time na to, kinikilala ni Kristo ang earthly authorities para tularan natin. Huwag natin labanan ng gobyerno. Pero, ang doktrina, ayon sa paghahayag ng Biblia, darating ang panahon na sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, hindi na siya respecter ng kahit sinong human authority. Hindi pwedeng sumunod ang ating Panginoon sa batas ng gobyerno. Kaya pag dumating ang panahon na ang batas ng Diyos ay kinokontra ng batas ng gobyerno, dapat meron tayong same confession as Peter. We ought to obey God rather than men. Kagaya niyan, pertussis. Parang bagong COVID. Bagamat curable. Parang pag dumating yung lockdown. Diba? Namulat tayo eh. Maraming churches na nagsisi, nagsara sila nung pandemic. Madaming churches ang nagsisi. Tayo, nagsara rin tayo. And if you hear their confession, sabi nila, kasi first time naranasan natin in history na magkaroon ng ganito. Pero dahil na-awaken tayo, sabi nila, when that happens again, we will not close our churches. May it be the same confession of this church. Kaya, ang hindi mo kilala si Kristo bilang risen Lord, hindi ibig sabihin na na-dethrone siya. Ang kanyang kingship ay naibigay kahit hindi mo siya kilalanin. Relevance today, many people, even in Christians, live their lives without recognizing that the kingdom of Christ exists. Maraming ganyan na hindi naiisip na nandyan ang kaharian ni Kristo. And that all of us will face the King one day to give an account for every works that we have done for His service. Marami ngayon have been working for their boss, have been working for their families, have been working for their loved ones, but neglecting to serving your King, Jesus, will be a great miss. Hindi ka pinagbabawalan maging dedicated sa iyong family. Hindi ka pinagbabawalan maging dedicated sa iyong workplace. Hindi ka pinagbabawalan maging dedicated sa iyong pag-aaral. Ngunit kung ipinapakita mong yan ang Panginoon mo at hindi si Jesucristo, malaki ang iyong pananagutan. Dapat yan ay subservient lang sa kingdom of God. Kaya nariyan ang panawagan ng Panginoon sa Mateo 6:33, seek ye first the kingdom of God. You can seek other things, but make sure that you seek first His kingdom. Meaning in everything you do, your top priority is your King, Jesus Christ. Baka hindi na totoo sa buhay mo, yan. Baka nakakalimutan mo na sa araw-araw ikaw ay citizen ng kingdom at may responsibilidad ka bilang citizen. Yeso kong kaibigan na nag-asawa, Amerikano siya, nag-asawa siya ng Pilipino,
naiisip niya lagi na dapat lagi siyang nasa pamilya niya at nalilimutan niyang hindi siya citizen dito. Ngayon, nagkakaroon siya ng problema because he's being recalled by the United States to return. Otherwise, his pension will be cut off. At saka niya na-realize na, oo nga pala, I am a citizen of a foreign country. Ganyan ang ginagawa ng maraming Kristiyano. Nabiyayaan ng kagandahang loob ng Diyos ng trabaho at ng kung ano-ano pa. Ang masama, doon nagpakabugol at nalimutan ng kanyang responsibilidad sa hari niya. Huwag kang maging ganon bilang isang Kristiyano. Kaya ang tawag ko sa iyo, proclaim Christ as now King because He reigns. Evangelize. Do not tell people to make Him King because He is enthroned by His Father, not His people. Ito yung maling sinasabi. Gawin mo si Kristo ang Panginoon mo. Panginoon na siya. Hindi mo siya gagawin Panginoon. Paniwalaan mong siya'y Panginoon. Mabuhay ka na talagang ikaw ay nagpapasakop sa kanyang pagkapanginoon. Wala kang choice. Kapatid at kaibigan, wala kang choice. Hindi mo siya kikilalaning Panginoon ngayon, pero pagdating niya, mapapaluhod ka sa harapan niya. Yan ang sinasabi ng text. Wala kang choice. Hindi tayo mga Zoroaster na pwede kang mamili kung evil o pwede, parehas may kaharian, parehas may celestial city. Pag nag-evil ka, God mo yung God of evil, may sarili kang place. Pag ikaw ay good, God mo yung kabutihan, tapos may sarili kang celestial, equal lang sila. Parang yin and yang. Hindi ganun ang Kristyanismo. Sa Kristyanismo, dadaigin ng kaharian ng kasamaan, ng kaharian ni Kristo, at sasakupin ni Kristo lahat, dahil ang lahat ay Kanya. Kaya if you remain to be evil, if you remain to be unbelieving, you are left with no choice. You either make Him Lord now, or you will confess later. And everything is over. Ang pangit nung nagsisi ka pero wala na. Huli na. Sabi nila, nasa uli ang pagsisisi. Sa Kristyanismo, may klase ng pagsisisi na pwede mong itama lahat. At paano yon? Kung ngayon pa lang habang hindi pa dumadating ang Panginoong Jesucristo, manampalataya ka sa Kanya, magpasakop ka sa Kanyang pagkapanginoon, mabuhay ka ng may kabanalan, magsisi ka sa tuwing ikaw ay nagkakasala, sinasabi ko sa iyo, magiging makabuluhan ang buhay mo bilang citizen ng Kanyang kaharian. May benepisyo ka na bilang citizen ng Republika ng Pilipinas at meron ka pang benepisyo bilang citizen ng paghahari ng Panginoong Jesucristo. Saan ka pa, kapatid? Yan ang epekto ng resurrection ng ating Panginoong Jesucristo. Go! Live as citizens of Christ's kingdom. Maintain to be submissive to His kingship and rulership. Involve yourself in the kingdom ministry, and that is the church. And be joyful in the fact that Jesus has resurrected. Dalawa yung ating joy sa resurrection. Yung katotohanan na buhay siya at yung pangakong babalik siya. Double joy. Saan ka pa? Kaya hindi magiging boring ang iglesia kung lagi mong nasa isip, papalapit na ako ng papalapit sa pinangako ni Kristo na siya'y babalik. Anong sabi ng Revelation 1:3? Mapalad ang nagbabasa at nangakikinig ng mga salita ng Diyos. At tumutupad niyaon sapagkat ang panahon ay malapit na. Wala mo kung kailan. Pero andun yung katotohanan ng malapit na. Impending. Imminent. Kaya let us sing the same sing of the angels in Revelation 11:15. Then the seventh angel blew his trumpet, and there were loud voices in heaven saying, the kingdom of this world has become the kingdom of our Lord and of His Christ, and He shall reign forever and ever.
So let us rejoice because our risen Lord is reigning as King. Let us respond with a very great hymn entitled, Rejoice, the Lord is King. Napakaganda po nitong response para makita natin in our singing the truthfulness of resurrection as the foundation of Christian joy. Let us respond in singing. May pagdadali mo respond. Leading the singing.